Bali natin ko sa mga pagbasa, yung maging mapanuri. Kasi yung sa ngayon, yung napakabait ng Diyos kasi yung pagkasama-sama natin sa bawat isa. Kaya nga inaasahan ko na yung mga ganitong pangyayari, yung darating yung mga ibang sekta para sa akin yung yung relasyon natin sa bawat isa. Kasi sa lahat ng mga experience ko sa ginagawa namin, yung mga tagumpayan na kami namin dati, napag-aya kami ng tao. Kaya sa uli, may ibang sekta na gagamitin para wasakin yung samahan. Tapos, ang nagiging bunga, yung pag-aaway-away. Kumbaga, sa lahat na natutunan ko sa Diyos, kumbaga, yung kailangan, yung matutunan natin sa ganitong bagay, hindi yung talino, kundi yung maramdaman natin yung pag-ibig na Diyos sa bawat sa atin. Kumbaga, sa akin, makatagpo lang ako ng isang kaibigan sa inyo. Kumbaga, isang kayaman na isang biyaya ng Diyos na binigay sa atin. Kasi, parang napakahirap yata maghanap ng isang kaibigan. Yung, kumbaga, isang kaibigan ka lang, napakaswerte mo na kung makatagpo ka lang gano'n eh. Paano pa kaya kung napakarami natin? Kaya gano'n. Kumbaga, isang bagay na, yung dapat damayin natin ang pag-ibig ng Diyos, yung hindi dahil sa nandito kami, kundi, yung ginagawa ng Diyos sa atin, yung pinag-iisa-isa tayo, tapos nagkakaroon tayo ng bonding, yung pagkakaisa. Yun yung isang bagay na biyaya ng Diyos para sa atin. Tapos huwag natin tignan yung mga yung pagkakamay ng isa, kundi yung ginagawa ng Diyos sa atin. Kumbaga yung mga kagalingan. Minsan hindi natin namamalayan yung ganito, yung pag-uusap-usap natin, yung kwento natin, yung patotoo natin kay Lord. Minsan hindi natin makikita sa ngayon, pero mga pagdating yung panahon na kakailangan natin ng tulong, doon binibigay ng Diyos yung tulong niya. Yung kay Mama Mary, minsan nakikita nila yung isang imahen. Pero hindi nila nakikita yung diwa na ginagawa ni Mama Mary sa atin, kundi para ipakilala ng Diyos sa atin. Yung bunga, yung pagkakaisa, na wag tayong, yung kung ano kayo man tayo ng biyaya ng ibang sekta, tanggapin natin, pero kahit kailan, wag natin ibenta yung pananampalataya natin. Kasi, ang isang bahay na, isang pamilya, magkaroon lang ng ibang sekta, wasak pa siya. Kumbaga, hindi siya sa Diyos. Kasi sa natutunan namin dati, pinag-aralan namin dati sa yung galaw ng mga kakalaban, ang kaaway kasi gumagamit sila ng Bible eh. Ang Bible, ginagamit nila ang Bible. Pero ang naging resulta ng paggamit nila ng Bible para wasakin, yung pananampalataya natin. Yung sirain ng pananampalataya natin, yung paniniwala natin. Yun ang ayaw ng Diyos sa atin. Kasi ang isang tanong kasi doon yung sabihin ng ibang sekta na sila ang totoo, yung kami ang totoo, gano'n. Kung sila ang totoo, bakit sila lumipat sa ibang sekta, lumipat sa Katoliko? Kasi ang tinuturo kasi sa Katoliko sa atin, yun ang ayaw ng Katoliko na mawala sa atin. Kung meron ang kapatid sa atin na hindi nagkakaunawaan, tinuturo ng Diyos na makipagbati. Yung kunyari, meron tayong nagkagalit, ayaw ng Diyos na umalis ka na hindi na ayos ang problema. Kundi gusto ng Diyos yung nakipag-ayos muna. Kumbaga yung lumipat man ako ng ibang sekta, kung hindi man ako nakipag-ayos sa mga kapatid ko na nakagalit ko, walang silbi, useless yung humawak man ako ng Bible kung hindi ko nagawang magpatawad sa mga kapatid ko, useless. Kaya siguro naman, hindi ba siguro sila aalis ng Katoliko kung napagtagumpayan nila yung samahan ng loob. Kung meron man sila hindi nakita sa Katoliko, siguro naman hindi sila aalis ng Katoliko kung nakapagkasundo sila. Siguro, umalis sila dahil hindi nila nakayanan, hindi nila nagawang makipagkasundo sa Katoliko. Kasi yun ang ayaw ng Diyos, yung mabasag yung pamilya natin. Kaya nga, siguro, ginagawa ni Kristo, yung panahon niya, gumagamit sa mga propeta, yung mga kapatid na hiwalay, pinagkakaisa niya. Pero sa panahon natin ngayon, meron pa rin mga tao na parang akitid, yung parang nahusga mo, napakainga sabi sa binasa natin, makinig ba kayo ng makinig? Wala kayong makapakinggan. Yung gano'n kasi nga, hindi nila maunawaan yung pag-ibig ng Diyos na yung pinipilit nga natin mga Katoliko magkasundo tayo, pero sila pa rin ang humihiwalay. Tapos, nagka-problema sa atin, hindi nila magawa makapag-ayos. Kumbaga, sisiraan pa ang bawat isa. Kaya nangyayari, nawawasak. Kumbaga, hindi Katoliko ang binawasak nila, kundi yung si Bani Cristo. Yung si Cristo. Kaya nga, yung makita natin, yung pag-ibig ng ginagawa sa atin ng Diyos, yung pagkakaisa. Kaya nga, isang biyaya para sa atin. Kaya nga yun, yung salamat sa Diyos dahil yung nagkakaisa tayo.
yung makita natin, maramdaman natin yung diwa ng pagmamahal ng pagkakaisa na huwag sana mawala sa atin. Kaya tanggapin mo na tayo, pag ano kayo man tayo ng ibang sekta, tanggapin natin, pero yung pananampalataya, huwag natin ibenta. Kasi sa Bible, si Kristo, tinokso rin eh. Yung inilakso ng, sige, ito yung kayamanan, talikuran mo lang yung sabi ni Kristo, hindi lahat ng nabubuhay sa tinapay. Kumbaga kasi, ganun kasi nalak ng kay Kristo, yung kayamanan, Diyos siya. Yung kayamanan yun, kumbaga, basura lang sa kanya yun eh. Kumbaga, agawin pa ng kayamanan na ganun. Kaya nga, ngayon, ibang mukha naman siya, hindi sa ganun. Bisa nilakaw sa financial, ganun, para, sa akin kasi, yung unang alak sa akin dati, pag-aaral eh. Yung araw na pangarap ko mag-aaral, tapos may ibang sekta, inalok ako. Tugtugan ko lang daw sila, pag-aaralin ako, tapos dadayin ako sa ibang bansa. Yung mga kasabayan ko, nakapunta sa ibang bansa, ako hindi ko nagawang sumama kasi yung nakilala ko yung iyak talaga ako, sabi ko, Lord, hindi ko kaya iwan yung tupa mo. Galing ako sa mahirap na pamilya, hihinango mo ka sa kahirapan. Ayaw ko nang biglaan na talikuran ko pinanggalingan ko kasi naging masaya ako, hinango mo ka sa putikan. Gusto ko, yung mga tao sa putikan, balikan ko. Gusto ko hanggang ko sila. Ayaw ko sila iwan sa area na maging kakapag-aral ako, pumunta sa Amerika, pero yung vision ko nasaan? Yung kabutihan, nasa yung vision ko. Kaya nga, yung araw na yun, talagang hindi ko sila tinanggihan. Ang pinagbasihan ko, maraming binigay sa akin na sa kaisipan ko na nilalason, na ito ang totoo, marami silang binidikta. Hindi ko pinagbasihan, kundi ang pinagbasihan ko, yung naramdaman ko sa loob ng Katoliko, kung paano ako minahal ng mga tao na nagtiyaga sa akin. Kaya nga kahit nasunod nila isip ko, sabi ko, hindi mahalaga sa akin kung anong meron kayo. Mahalaga sa akin yung pagmamahal na nakuha ko sa Katoliko, sa mga kapatiran. Kaya yun lang. Salamat sa Diyos. Salamat.